Actually, I'm experiencing right now yung pinakamalaking wave ng hate galing sa tao, galing sa ibang tao sa buhay ko ngayon. Kung siguro naman kilala mo ko kasi nag-trending ako lately like last week. I'm the person na nag-content ng you don't need to blame the government kung nasaan ka sa buhay ngayon. For example, financial problem shit. Because you have full responsibility kung ano yung situation mo. You have full responsibility and accountability. Kasi it's always too easy to blame other people on your situation instead of blaming yourself. Because it's hard to blame yourself and being self-aware, having the fucking guts to blame yourself takes a lot of, sabihin natin, hindi siya confidence. It will take you a lot of, ayun, guts to blame yourself. Because if you always blame others on your situation, nasa situation mo, you're operating in a mindset na victimhood. And sasabihin nila, ang dami kong hate na na-receive doon because hindi ako nagbigay ng nuance sa video niya. Siyempre, iba inisip nila, paano kami na pinanganak na mahirap, ganito ganyan. Yung mga ganun. Tapos walang binibigay yung government kasi na mga funds, corrupted sila, ganun. Well, yeah. Pero in the same government, ang dami kong kilalang from rags to riches. Hindi sila umasa. I literally know someone na na-meet ko siya February last year. Dito siya sa Pinas. And isa siyang student, college student na ayaw niya ma-stuck sa system dito sa Pinas. Well, in general naman sa buong mundo, yung 9 to 5 rat race, shit, ganun. Ayaw niyang ma-stuck. Ngayon, ang ginawa niya, for a year, nilearn niya tong isang skill na to online. And nung isang buwan, last month, after learning that skill for a year, he's now earning 500k, half million a month. A fucking month. Half million a fucking month. Sorry, medyo sinisimulan ko eh. Kaya, mas napaisip ako na, damn, this guy took full responsibility and accountability sa buhay niya. He didn't blame the fucking government. He didn't blame his parents. He didn't blame no one. He just took full responsibility and accountability. And yung hate na nare-receive ko ngayon, like, sobrang dami. Alam mo yung tipo na, I can fucking say na, if ibang tao to, yung sa situation ko ngayon, na kung ganun kadaming hate, well, not exactly sa situation na nagsabi ng political shit, pero yung situation na ganito kadaming hate, alam mo yung tipo na, pati kasi Kiyo eh. Kasi, kinala nila yung video ko. Feels ko lang siya sa TikTok sa IG, and nag-viral siya sa TikTok. Tapos, I think 3K comments na. Nagbabardagulan sila sa comments kung ano-ano pinagsasabi nila sa akin. Tapos, share nila sa Facebook, nag-viral doon. Million views yata, di ko alam. Wala akong sakmen. Oh, ayun din. I'm a content creator, pero wala akong sakmen. Kasi, I'm fucking tired sa mga kung ano-anong nakikita ko sa internet. Kung baka nagdi-detox ako, sakmen detox. Ayun, back to the topic. Share nila sa Facebook lahat-lahat. Million views. Pati nga si Kiyo. Yung ano, yung singer, yung artist, si Kiyo. Shinare niya rin. Tapos, sobrang daming tao dito sa amin, sa city namin. Na kilalang kilala ako dahil doon sa video na yon. And yung university namin, pagpapasok ako, alam mo yun, ang daming tumitingin sa akin. Kasi dahil sa issue na yon. And, kapag masasabi ko eh, kung yung mga taong nakatingin sa akin, nakilala nila ako from that video and against sila sa sinabi ko because they're also a victim. They're operating in a mindset of victimhood instead of taking full accountability and responsibility. Tapos once na tinitigan ko na sila kasi alam kong they hate me from saying the truth,
Hindi sila makatingin. Maybe because I'm someone na I got the balls to say shit na totoo sa internet even though mahi-hate ako. Maybe it's because of that. Or I don't fucking know. Di sila makatingin sa akin. Maybe they're fucking insecure or shit. And yung hate na nare-receive ko, kapag ibang tao yun, yung naka-receive ng ganong amount of hate. Kasi alam mo kung saan ako pupunta, ang dami nakakakilala sa akin. Kung mga medyo naapektuhan yung social life ko. Kung ibang tao yun, most likely yung suicide na. Kasi sobrang hirap i-handle, to be honest. Actually, it's a fucking miracle na buhay pa ako ngayon. Kung tutuusin. Pero, to be honest, wala naman ako masyadong suicidal thoughts kasi I handled it properly, emotionally, and mentally. Because I learned how to handle negative thoughts dahil kay Hamza. I don't know if you know Hamza. He's a sikat na YouTuber about self-improvement, ganto ganyan. You should watch his content, to be honest. And he helped me deal with negative thoughts. Dami kong natutunan sa kanya. Kung hindi ko napanood yun, promise, kung hindi ko yun napanood, siguro patay na ako ngayon. Or sobrang down na down na ako sa buhay. Siguro masyadong exaggerated yung patay na ako ngayon. Sabihin natin, sobrang down na down ako sa buhay. Hindi na ako nagko-content, lahat-lahat. Ganun. Actually, akala ko nga, magkikipag-break yung girlfriend ko sa akin kasi hindi siya sobrang agree sa sinabi ko. Pero once, kasi yung sa video hindi siya masyadong agree kasi dun sa video, ewan kung nakita mo na. Sobrang sinasabi ng tao, oo, tama yung sinabi ko, yung mga kakilala ko. May kilala nga akong billionaire, sabi niya. Tama raw yung sinabi ko, mali lang yung pagkakasabi, masyado akong harsh. Pero tinatawanan niya yung mga na na nang-hate kasi ang bobo daw nila, gano'n. Mali lang kasi talaga yung pagkakasabi ko. Pero that's something na authentic sa akin. So, hindi pa rin ako nagsisi. Ngayon, kala ko makipag-break yung girlfriend ko sa akin kasi, ayun nga, I receive a lot of hate. Tapos, hindi siya totally agree sa akin. Sa sinabi ko, sa video na yun. Pero kapag nagkausap na kami, tinanong niya na sa akin, blah, 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 ba mo pinost ganito ganyan, bakit? Anong take mo doon? Explain mo ng maayos. Kapag in-explain ko sa kanya, nag-agree na siya kasi, ayun nga, yung intention ko kasi sa content na yun, first of all, I wanna rage bait people. Gusto ko silang innocent. Pangalawa, I just wanna say the truth. And because ang intention ko mang-inis ng tao, ganun yung tone ng voice ko, ganun yung mga words na pinili ko, yung choice of words ko. Kaya sobrang daming nainis sa akin. But, I know to myself na it's for my own good. Kahit tinatawagan ako ni mami ko, si mami ko nasa UK. Tinatawagan ako ni mami ko, sabi niya, uy, yung kapatid mo, sinabi sa akin, may pinost ka daw na kung ano-anong political shit. I-delete mo yan, naghanap ka ng kaaway mo, madami daw nang babash tayo. Ganun. Ako, syempre, hindi ko dinelete. Kasi alam ko sa sarili ko na that's something na authentic sa akin. And I don't give a shit sa mga kung ano nung pinagsasabi ng bobo, ganito ganyan. Actually, ang dami kong, sa school ko noon, mga kaibigan ko, dami nang hate sa akin. Pati sila, like, lumabas talaga kung sino yung mga totoo sa akin, kung sino yung mga hindi. And, there's only 4 people na totoo sa akin ngayon. Only 4 people. No, 3. Pangapat ako nun. 4 kasi kami sa circle. 3. There's only 3 people na totoo sa akin. Na masasabi kong totoo. Yung mga kabash ko kasi, sa school ko noon, pinag-share nila yun. And kaya tatawa nga ako pati yung mga nagkakagusto sa akin noon ng mga babae, ng mga bading. Na hindi ko crush back. Tangina, hinihate nila ako ngayon, ganyan ganyan. Siguro parang revenge shit kasi hindi ko ni-reciprocate yung feelings nila noon. Nakakatawa lang. Pinag-share nila, ganito ganyan. Sabi nila, bumalik ka na ng UK at mag 9 to 5 job ka ulit. Well, sobrang nakakatawa yun kasi
that person is trying to make fun of me na bumalik ng UK tapos mag-work ulit doon. Pero that person wants that life. Kumbaga, parang dream life niya, parang fantasy niya na mag-ibang bansa tapos makapagtrabaho tapos nilalain niya ako doon. Sobrang nakakatawa. The hypocrisy, di ba? Damn. Kasi yung ginawa kong video nung nakaraan, pinag-usapan ko to eh. Like, nag-deep dive ako sa topic na yun. Sabi ko, yung title ko is, ano na yung title ko? Your dream life is my worst nightmare. Kasi, I'm not the type of person na magsisettle sa isang 9 to 5, ganyan. Kahit, kunyari, doctor, nurse. Well, kung gusto mo naman talagang yung career na yun, kung passion mo, wala akong masasabi. Pero if you're just going to the path of 9 to 5, maging nurse, ganyan. Wala akong hate sa mga nurse. Talagang nurse lang yun nasa isip ko. Just for the money then. There's more to life than just making money. Oh, that's something na magbibigay ng pagkain sa lamesa. But there's hundred of ways to earn money. And you can earn money by being passionate sa ginagawa mo. Kunyari ito, content creation. Like, sa mundo ngayon, sobrang dami ng ways na maka-earn ng money. You can do what you want. You can do yung mga passion mo. And you can make a living from it. A good living, especially content creation. And I really like content creation, to be honest. You can make a lot with that. Kaya naawa ako sa mga alam mo yung nagka-college kasi sinabi ng parents pero hindi naman nila gusto or na lang sa sistema na kailangan mo ng degree para magkaroon ka ng trabaho. Well, yeah, totoo naman. Pero, these degrees are starting to be useless these days because of AI. Diba? Tapos ito yung mind-blowing shit sa akin. So, nasa UK ako, nag-work ako, may manager ako na Filipino, mabait siya. Meron siyang 2 degree dito sa Pinas. Tapos nung nasa UK ako, wala akong degree. So, hindi pa ako nakapag-graduate ng senior high. And, same lang kami ng sweldo. Mind-blowing as fuck. That person spent 8 years at least to get those 2 degrees. Pero same lang kami ng sweldo. Na ako hindi pa graduate, walang diploma. Diba? Alam mo yun? Pagtaka lang talaga yung system sa buong mundo. Yung educational system, ganun. Kasi, the reason why nagda-dive na tayo sa deep shit dito, pero nasa programming tayo na kung saan program tayo ng mga higher ups na kung saan we're going to be a slave, their slave. Sa 9 to 5, ganyan. Program nila tayo doon. Ayoko mag-deep dive doon. Binigyan lang kita ng pitik. Kumbaga, program nila tayo para maging slave, maging workers nila. Tapos, ayun. Ano wala yung topic ng nito? Medyo nag-freestyle kasi ako eh. Nakalimutan ko yung topic. Ano yung pinag-usapan ko sa unang-unang video? Ay, unang-unang video. Unang-unang tong video na to. I don't know, nakalimutan ko na. May mga times kasi na nakakalimutan ko yung mga bagay-bagay. Lalo kapag, naka-flow state. Ayun, nag-flow state nga ako. Hindi ko nga inakala 14 minutes na eh. Nag-undergo kasi ako ng flow state kung ano-ano na pinagsasabi ko. Kaya, that's it for this video. Bye-bye.